Gaano man kabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, lagi mong iisipin na hindi lang ikaw ang dumadana sa ganong sitwasyon. Lagi mong iisipin kung sino ang magiging kawawa pagdating ng panahon. Tanungin mo ang iyong sarili, worth it bang ibuwis ko ang aking buhay para sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan? Kung may matinding dagok na dumating ngayon sa iyong buhay, wag na wag mong isiping tapusin ang buhay mo kahit gaano man kabigat ang problema ang pinagdadaanan mo ngayon. Isipin mo nung hindi lang sila ang dahilan kung bakit ka nakipagsapalaran. Andiyan ang pamilya mo at mga anak mo na siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Kung feeling mo ang bigat-bigat na, kausapin mo ang mga mahal mo sa buhay. Sa kanila ka humugot ng lakas para patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Isipin mong mabuti kung ano ang maging epekto nito sa mga maiwan mong mga mataong tunay na nagmamahal sa iyo. Paano na sila kung mawala ka? Paano na ang magiging future nila kung ikaw na ay inaasahan nila ay wala na? Kung iniisip mong baka di ka nila matanggap dahil may nagawa kang kasalanan, magagalit sila? Siguro oo. Pero at the end of the day, sila yung mga taong unang dadamay sa'yo. Sila yung taong tanging umuunawa at tatanggap sa'yo, no matter what. Huwag mong hahayaang masira ng tuluyan ang buhay mo. Kung sa tingin mo ay kinakaibigan ka lang dahil may makukuha sila sa'yo, o magagamit ka nila in anything na tingin mo ikakasira mo. Yung mga kaibigan mong napakabait kapag kaharap at sisiraan ka kapag nakatalikod ka na. I-let go mo ang ganyang klaseng tao. Iwasan mo ang mga taong tingin mo walang magandang maidudulot sa buhay mo. Be wise sa pagpili ng mga kaibigan. It is very important that we surrounded with good people. Yung genuine ang pagkikitungo sa'yo. Yung kaibigang handang makinig at magbigay ng motivation para palakasin ka ulit. At higit sa lahat, put God on top in everything you do. Palakasin at pagtibayan mo ang pananampalataya sa Diyos. Kung feeling mo di mo na kaya at parang wala ka nang makapitan, ipikit mo ang iyong mga mata at magdasal ng taimtim. Ipanalangin mong bigyan ka pa ng lakas ng loob para lumaban sa hamon ng buhay. Dahil walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon na hindi mo kayang solusyonan. Ugaliing magdasal may problema man o wala. Huwag lumimot na tumawag sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, tumawag ka lang sa Kanya. To God be the glory.